Sabi ko, kaya lang pagalingin ni Lord. Naniniwala ka? Sabi niya, oh sister. Sabi niya, fake kaya ang tummy ni pastor. After prayer, nung gabi, wala nang masakit. Pero hindi niya napansin na wala nang sakit. Nakalimutan niya. Sumunod na matulog siya. Sabi niya, ba't wala nang sakit? Hinaharap na yung sakit na bumalik. Amen? 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 So, ginawa niya nung second night, inipit ka na maunan para bumalik yung sakit. Totoo to. Amen? Amen? At napansin niya, hindi na bumalik. Kaya tinawagan niya, yung nag-invite sa kanya, sister, namilagruhan ako ng Diyos. Amen. Kaya itong taong ito, ang hirap mong hanapin, tumatakas, kina-holiday niya, hinanap niya yung venue na, binitbit pa niya yung kamag-anak niya para umattend sa kanya. Amen? Amen? May umattend sa church, malaki yung tiyan niya, parang mayroong basketball matigas. At nung araw na yon, si pastor kasi ginagawin sa amin sa dating venue, pag ministry time na, lahat ng coordinator, pakisara, mag-pray over kayo. Sa akin naman na eksakto siya. Sabi ko, sister, ganito, after this prayer, tuwing attend mo, magpa-pray over ka, naniwala siya. So, attend na siya, nag-attend. Aray, pray over siya. At nung panahon, nag-check na siya ng doktor bago siya operahan, na-shock ang doktor. Sabi ng doktor, multiple tumor kasi yun. Kaya pala matigas. Sabi ng doktor, where are the tumors? They are gone. So yung sister na yan nagpatuloy. At dinala niya ang pamilya niya pag-uwi sa Pilipinas. Ang anak niya ngayon, pastora na. High five sa kapatid. At marami pang iba. Amen? May ganun. Sasabihin nila, marami na pong nag-pray sa akin, pero parang wala. Pero sa'yo, dahil willing kang matrain na worker ni Lord, wala akong pangarap actually. Miracle. Puro miracle ang pangarap ko. Na lahat ng ipagpipray ko, may milagruhan lahat ni Lord. Amen! Para lahat bumalik kay Lord. Amen! Kasi ang tao pag hindi nakakita ng milagro, nakikipaglaro kay Lord. Amen! Amen? Amen. Para si Lord na paniniwalaan nila. Amen? 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 Amen. Kaya mga kapatid, nagpapatuloy tayo kay Lord na mga laborers. Maraming babalik kay Lord kung willing ka lang na magamit ka nila. Amen. Sabi sa katabi natin, kapatid, manggagawa tayo ni Lord. So kung ilan tayo dito, dumadami na. Amen? Amen. At dadami pa yan. Amen. Dadami pa yan. Amen? Amen. Kasi yun ang kulang. Ang daming anihin, kulang manggagawa. Kaya nga nung Martes last week, nag-message lahat ang Tuesday group. Hindi ko po labas, hindi ko labas. So pagbilang ko, ilan ang labas? Isa lang lumabas kasama kong nag-devotion. Pero ang tingin ko sa aming dalawa, libo-libo. Kaya ang prayer namin, dahil ako nag-lead, tinapos ko na. Amen? Talagang parang ilang libo kami dyan sa tribe. Naapuyan yung ka-laborer ni Lord. Amen. Kaya pag-harvest niya, Lord, nasaan yung harvest ko? Pagbalik niya rito, may mga harvest sila. High five sa katabi natin. Amen? 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 Kaya mga kapatid, ang mga laborers ay dapat mag-respond. Sa katabi natin, kasama ka sa harvester na inassign ni Lord. Kaya kapatid, bilang sumusunod sa ating Panginoon, we are called to be workers in God's harvest field. Ang ganda lang no kasi holy yung assignment. Sino ako para gawin ni Lord na kamanggagawa niya? Alabok lang ako. Kaya ang laking privilege na ako ay magamit niya bilang kamanggagawa niya. Are you glad also? Amen. Parang hindi kayo glad. Are you glad also? Amen. Kaya this point emphasizes our responsibility, mga kapatid, to invest. Invest na natin yung time natin kay Lord. Amen? Amen. Yung talents para kay Lord. Amen? Yes. At yung resources sa work ng kanyang kingdom. Alam niyo, tuwing giving natin, nagiging part ka sa harvest. Amen. Lahat ng giving natin, part ka ngayon sa harvest para ang kingdom ni Lord, mga kapatid, ang mga tao ay makabalik sa kanyang kaharian. Amen. Sino dito ang alam niyang anak siya ng hari? Amen.
Na ang pusong matigas, kain palambutin ni Lord. Amen? Pangatlo, when we pray and raise up individuals willing to step into the harvest field. Ang daming nag-pray para sa akin. Sa katabi natin, sa'yo din. Kaya kung ano ako ngayon, matindi yung nag-pray. Sa katabi natin, sa'yo din. Hindi ka tinatantanan. Sabi sa katabi natin, kaya huwag ka ding tumigil na mag-pray para sa iba. Amen? Ang harvest ay ang dami, ang laborer kulang, ang paraan, panalangin. So this point highlights that before we rush into action, mga kapatid, ang prayer, hindi ka basta galaw ng galaw. Ganito po ako. Lord, ang daming nakaupo dyan, sa kubul-kubul sa Statue Square, yung mga may cover. Sino, Lord, ang lalapitan ko? Amen? So, mga kapatid, before we rush into action, we must seek God's guidance and strength through prayer. Knowing that it is by His power that true transformation occurs. Panginoon, saan? May nakita akong isa, ito na siya. Sabi ko, holiday mo. O, te, Bisaya ka na eh. Kaya, ang ganda kasi, lumaki kami sa Mindanao. Pag Ilocano naman, Ilocano ang nanay ko. Pag mga Tagalog naman, taga Bulacan, ang lola ko, nanay ng daddy ko, taga Pulilang, Bulacan. Kaya sabi nila, taga saan ka ba talaga? Taga Pilipinas. Sabi nila, si tatay, no, parang Indian ang looks niya. Si nanay parang Inchik. Sabi ni Merja, I'm so confused. I don't know my origin. Di ba? Yun pala, lahat yan ni-ready ni Lord. Kasi ko, Bisaya ka. Taga Cebu ko, te. Amen? O, holiday ni mo karon, holiday ni mo. Once a month lang ako. At dahil divine appointment siya, kasi puro prayer talaga to. Nung nag-start ng church, hanggang ngayon, walang tigil. Babangon ka, pwede kang magsana muna, pero kailangan may prayer bago mag-start. Bago nag-start ang service, 7:30 may nag-pray na dito. Amen. Bukas, bago mag-start ang service, 6:30 may nagpe-pray dito. Amen. Monday to Friday dyan sa 3B, 9:30 to 10:30 may nagpe-pray na dyan. Amen. Amen? Amen? Amen. Sa tabi natin, klaro? Klaro. At mga kapatid, sabi ko sa kanya, once a month ang holiday niya, grabe pag may prayer ka, ang power ni Lord kikilos. Amen. I-guide niya yung words na sasabihin mo. Eksakto. Yes. Amen. At tinanong ko siya, ay may ibabahagi ako sa inyo, may lakad ka ba? Wala naman, te. Sandali lang ito. Sige, te, pakinggan ko. At natapos ko ang gospel present sa kanya. Gusto mong tanggapin si Lord Jesus sa puso mo, Lord na Savior. Kasi nakatayo kaming dalawa. Kasi dinidiligan yung mga upuan doon. Di kami pwedeng umupo. Sabi niya, oo, te. Tinanggap niya si Lord. Hinawakan ko lang likod niya kasi nung tinatanggap niya si Lord, ma-slain siya. Ganun ka-powerful si Lord. Hinawakan ko siya kay matumba siya. Ang lakas ng power ni Lord. Amen? Amen. Amen? Amen. After that, sabi ko mamayang hapon na sa chapter tayo, mag-aral tayo ng Bible. Magkita tayo doon, te. Hindi ako natakot. Alam kong tutuparin niya. Once a month ang holiday niya. Pumunta pala siya sa worldwide kasi merong shop dyan na may nagtitinda ng Bible noon. Benjamin shop. Bumili pala siya, kaya pala siya nawala. At pagbalik niya, te, may Bible na ako. Amazing! Katatanggap niya lang kay Lord, bumili na siya agad ng Bible. Nag-aral kami ng word ni Lord. Next month pa kami magkikita. Sumunod naman, sabi niya, te, may sobre kang dala. Sabi ko, bakit? Nabasa ko ang tithes at offering. Amen. Sumunod naman kami nagkita, nag-tithes at nag-offering na siya. Kasi katabi natin, grabe. Yan yung grabing power ni Lord. Amen. Dahil nag-pray ka ng todo. Amen. Sabi sa katabi natin, kaya, todo mo pa. Sa malakas na palakpak sa Panginoon. Kaya bago ka umaksyon sa mga nilalapitan mo,
or gagawin mo sa friend mo, humingi tayo ng gabay kay Lord at lakas mula sa Diyos. Amen. Amen? Kasi siya lang ang pwedeng tumulong at kaya niyang igabay ang paa natin. Kung saan at yung word na sasabihin natin para sa mga i-harvest natin. Amen? Ang mga na-encourage na maging harvester, sumigaw ng hallelujah. Amen! Mga mahal, ang dami ng aanihin. The harvest is plentiful. Alam niyo yung hirap na sa buhay, wala ng pera. May hinahanap na yan na tutulong sa kanya. Yes. Amen? Hirap na yung damdamin niya sa mister niya. Amen? Amen? Ang kailangan lang laborers. Kaya alam niyo yung mga laborers, yung workers, inaalaw ka rin ni Lord na dumaan sa mga iba't ibang trial. Kasi hindi mo kayang mag-minister kung wala kang napagdaanan. Kaya yung misery mo, maging prayerful ka lang, next time will become your ministry. Sabi sa katabi natin, kasangkapan ka ng Diyos. Kasangkapan ka ng Diyos. Powerful. Nakasangkapan ng Diyos. Sino naniniwala? Sumigaw ng hallelujah. Hallelujah. Amen, amen? Amen. Kaya mga kapatid, sino dito ang gustong matutunang i-apply talaga ito? Amen. Ang una, tingnan ko lang kung nailagay ito sa ating point. Okay, question. Yan. Kaya after this, meron na kayong papel na tatanggapin yung question at yung summary ng topic, may kopya lahat kayo mamaya. Okay? Amen. So, mga mahal, paano natin to i-apply sa buhay natin? Personal reflection. Take time to reflect on your personal attitude toward evangelism and outreach. Ito, narinig nyo ito, Lord. Dati, nilalaro ko to. Aminin nyo lang kay Lord. Amen, amen? Amen. Akala ko pa, 10 lang, yung pala, harvester mo pala ako, Lord. Ako pala yung isang laborer. Amen? And Lord, kahit sa pagsundo ng alaga ko, ako pala ay may assignment. Amen. Nagpapastula ko ng aso, yung mga kasabayan kong kapastulan ng aso, harvest pala sila. Amen. Na hindi pala ako nasa itong amo ko na ito, papastol-pastol ng aso. May kausa po ba ako? So we have to ask ourselves, am I aware of the spiritual needs of those who are around me? Panginoon, mahirap ang buhay pag hiwalay sa'yo. Amen? Amen. Kaya may prayer focus ka na. Set aside specific times in your weekly routine dedicated to praying for laborers in the harvest. Kung ikaw ay harvester na, Panginoon, more laborers. Amen?